Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Talagang ito ang salot sa Pilipinas, tong mga dilawan, no? Pag may pagkakataon po sila na makapanggulo, mamaya po papaliwanag natin, no? Bakit po importante sa kanila maging magulo ang Pilipinas? Nakita nyo po, sinasamantala po nila. Alam nyo, dito po sa ano na to, no? Tamang kalaban po natin, itong kalaban po ng mga Duterte, itong mga Marcos. Kaya lang sila po, mga walang bilang sa tunay na labanan sa politika. Pero isinisingit po nila yung yung magkaroon po sila ng chance para makapanggulo sa Pilipinas. Yun yung magkaroon lang sila ng chance na guluhin ang sitwasyon, yung pagsamantalahan kahit wala silang bilang, no? Yun po yung purpose nila. Tapos eto po, nakakatawa po ipokrito po ang dating sa akin itong si Speaker Martin Romualdez, na parang parte siya ng paglaban sa corruption ngayon, tsaka yung mga tauhan niya, na parang ang lilinis. Di po ba kayo nga po yung inaakusahan ng may problema po rito eh. Kaya Mr. President, hanggat hindi po napapanagot itong mga kasabwat, no? Ayan nga, sinasabi na nga natin yung mga ang dami na po nag-expose ngayon, naglalabasan na buhat ng sinabi po ninyo. Yan pong mga kontraktor, congressman. Ang dami po pala. Akala ko pa isa-isa lang o padalawa, no? Ibang uri na po pala talaga ngayon. At nakita ko po kung sino pa po yung mga kontraktor congressman o may kaugnayan yung pamilya sa pagiging kontraktor. Sila pa po yung masugid na tagabanat kay BP Sara. Kaya makikita nyo po talaga yung saan nanggagaling yung bakit galit na galit. Personally, wala naman nagawa sa kanilang mga Duterte. Bakit sila galit na galit? Yun naman pala, no, yung protection na ng interes. Ibang uri po talaga yung kinakailangan mo ng proteksyonan yung interes mo bilang isang contractor sa madaling salita. Anyways, pag-uusapan din po natin, ito nakakabigla po. Pinakakasuhan po, ayon po sa mga, ito po ay balita na nagmula po rito sa balita, yung Diaryong Balita, na pinagbasihan naman po nila ng kanilang balita, ayon pong interview ng mga kamag-anak ng biktima ng sabungero kay Ted Pailon, no? Na pinakakasuhan po mismo ng CIDG, pinakakasuhan po si Patidongan. Yun pong mga tao na lumantad bilang whistleblower, ngayon po siya na po ang pinakakasuhan. Kaya ibang klase po talaga si alias Totoy. Okay, ano pa bang pag-uusapan natin? So pag-uusapan din po natin, ayan, no? Ayan po. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ngayon po, sa pangunguna po ni Bam Aquino at saka nito ni Kiko Pangilinan, nagpapapirma po sila na ituloy na po yung impeachment trial ni BP Sara. Ito pong mga tao na to, no? Si Bam Aquino at si
Kiko Pangilinan. Kasama na rin si Ontiveros. Mga salot po talaga tong mga dilawan eh. Na pinapakita po nila. Una, inuudyokan nila yung publiko na wag maniwala. Wag maniwala dito sa Korte Suprema. Kakaiba po yung atake nila eh. Kaya ngayon, hindi na po naniniwalaan ng lahat ng dilawan at kakamping. Hindi na po sila naniniwala sa korte. Yan po yung mga sinasabi nila. Yan namang Korte Suprema ay inappoint lahat ni Digong. No? Alam niyo po, pinangangatwiranan nila na under the bounds of law daw yung si Percy Lapid at saka to si Percy Lapid, si Percy Sendanya at saka to si Haiderian. No? Okay lang daw yun, yung freedom of speech daw nila. Freedom of speech nyo na sabihin na mali ang Korte Suprema. Freedom of speech ninyo na sabihin na cuddler ng mga illegal na gawain yung Korte Suprema. Freedom of speech nyo sabihin na kaya sila bumoto dahil inappoint sila ni Tatay Digong. Di ko maunawaan. Meron tuloy yung mga followers nila, sasabihin, conflict of interest. Di ba? Conflict of interest daw yung pag-appoint, kita nyo ngayon. Conflict of interest na raw ngayon yung pag-appoint ni Tatay Digong sa COMELEC at pag-appoint ni Tatay Digong sa mga Supreme Court Justice. Yun na tuloy yung konklusyon ng mga alam nyo po, kayong mga dilawan at kakamping, ang nananatili naman sa inyo is either na alam naman nila na propaganda lang lahat ng sinasabi ninyo. No? Propaganda lang po yan lahat. Dalawa lang po natitira sa inyo eh. Yung alam nyo na propaganda lang, ginagamit nyo lang tong kaguluhan sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte para samantalahin. Makapagpropaganda kayo na kayo ang pinakatumpak, pinakatama. Wala na naniniwala sa inyo. Yan po, real talk po yan. Kung marami, bakit si De Lima tumakbo na lang congressman? Bakit hindi siya tumakbong senador? Hindi po nawawala yung Birada Aguila. Nasa bagong bahay na po kami. Hanapin nyo po sa YouTube, Birada Aguila. Okay. Tapos ngayon, kasalanan mo din to, Chis Escudero eh. Alam mo, Chis, masyado ka kasing sigurista. Nasobrahan ka sa paniniguro. Tama yung ginawa mo, di ba? Sinigurado mo. After na ng election, tsaka ka nag-convene ng impeachment court after na election. Ngayon, no, na-realize mo na maka-Duterte pala yung mga tao, pinanigan mo yung kagustuhan ng mga Duterte na ma-dismiss yung kaso. Gumawa ka ng paraan para mauna yung Supreme Court para hindi ikaw ang kunwari nag-dismiss. Ayan yun eh. Pero ginawa mo, niremand mo, di ba? Pinasa mo sa kanila, binalik mo sa kanila. Alam ko yung ginagawa mo, Chis eh. Hindi mo kami mapapaikot dyan. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa'yo dahil ginawa mo yun. Diba? Gamitan lang tayo. Ginagamit mo kami, ginagamit ka rin namin. Ngayon, meron na kay Marcoleta na yung Blue Ribbon Committee. Sisimulan niya na imbestigahan yung mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Teka lang, balik tayo dito. Bakit mo kasalanan to, Chis? Yung Supreme Court nagdeklara na unconstitutional. Pwede nyo nang pagpasyahan sa pangalawang araw yung session nyo ng after na SONA. Pangalawang araw, pwede nyo na sanang pagpasyahan na i-dismiss na namin dahil sabi ng Korte Suprema, ito ay unconstitutional. Therefore, susunod yung Senado. Wala na sanang pirmahan. Kita nyo, ang sabi lang ni Tito Soto sa'yo, para makapag-aral pa yung mga senador. Kung hindi nyo pa napag-aralan yung sinabi ng Korte Suprema, hindi na kasalanan yan ng Senado. Trabaho nyo yan.
Alam nyo kung ano hinihintay ni Chis Escudero? Yung reaksyon ng mga tao. Kaya pumayag siya kay Tito Soto. Lagi si Escudero laging playing safe eh. Titignan niya muna. Meron bang suporta to sa mga tao? May mga malawakang rally ba yung mga tao? Wala. Wala na naniniwala dyan sa mga dilawan. Meron bang tuloy-tuloy na rally laban sa Supreme Court? Wala. Isang araw lang at kukunti lang sila. O ngayon, tsaka magpapasya si Chis Escudero. Tsaka niya pagpapasya na i-dismiss. Kasi nakita niya na sa aktual, wala naman suporta ng tao. Yung kay Chis Escudero masyadong sigurista. Patatapusin muna eleksyon. Kung ano yung pasya ng mga tao, dun siya mag-decide kung itutuloy yung impeachment o hindi. Kasi nagkaroon patuloy ng pag-asa na makapag-propaganda na makapag-propaganda to sila Keiko at saka si Bam. Kung dinismiss nyo na yan, move on na lahat. Kung ayaw nila mag-move on, di manawagan sila rally-rally. O ngayon, ang question, bakit gusto nila ng kaguluhan? Kaguluhan po yan eh. Ang ginagawa po ng mga dilaw, gusto nila magkagulo na. Ang problema, wala namang silang mga tauhan para makigulo. Hindi katulad nung araw, panahon ng mga Aquino-Aquino, panahon ng Cory-Cory, malakas pa, may power pa sila. Pag sinabi nila, pag nag-meeting na yung mga tinatawag na, may tawag dyan sa grupo na yan eh, civil society o kung ano man yung tawag doon. Pag nag-meeting na yan, mga kaparian, mga panay dilawan po lahat nagmi-meeting. Tapos sasabihin na nila, eto na, may kilusan na kami. Utot nyo. Kilusan na wala na, kayo-kayo lang din yung tao dyan. Kaya sisindahan niya na bagong salta, hindi yun nga yung civil society na tinatawag nila. Pag nag-meeting na yun, yan na, magsisimula na yun, people power na. Gusto nila yan, yung magulo ang Pilipinas. Dahil yun lang ang chance nila para makaupo sa pwesto. Yung mga dilawan, nagtatribe yan sa kaguluhan. Habang nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon sila ng chance para makapamuno. Siyempre nga naman, pag magulo, tapos sila yung nagsasalita kung bakit magulo kasi yung magugulo tong pamilya na to. Sa totoo lang, kayo talaga numero unong panggulo rito sa Pilipinas eh. Lahat yan, mula nung 1986. Hindi na tumigil yung mga kabibig ng mga hinayupak na yan. Nagsitanda na lahat, sila-sila pa rin. Tumanda lang lahat. Wala namang mga bagong mga leader. Kaya hindi nyo na kayang magprotesta. Busy ang mga kabataan sa TikTok. Miski nga yung mga kabataan, bad trip na sa inyo eh. Paano hindi mabubwisit sa inyo? Alam nyo nang garapalan na yung korupsyon, pero Duterte pa rin punteriya nyo. O sige, magtotohanan tayo. Ano yung panawagan nyo? Kasi sa accountability, kaya nyo hinahabol si BP Sara dahil sa accountability? Bakit wala naghabol sa inyo na bilyon-bilyon? Mamaya mo na ano yan kasi lilipat na sila sa birada. Mamaya na po pag patapos na tayo. Tsaka na kayo mag-promote ng birada. Bakit po yung nagsasabi na accountability, bakit wala naghabol? Dito po sa mga flood control project, sa mga blanco na insertion, bakit wala? Bakit wala nagkakaso sa inyo, sa mga congressman o sa mga senador na may mga insertion? Kasi peke kayo. Ang totoo, unahin namin yung mga Duterte dahil madali nang pabagsakin yung mga Marcos. Yan po yung nasa utak nyo. Makipagsabwatan muna kami sa pamilyang Marcos
at Romualdez, pabagsakin muna namin yung mga Duterte. Kasi kung totoo kayo sa accountability, mas malalaki yung issue sa kabila. Mas malalaki yung issue sa Marcos Romualdez. Daan-daang bilyon. Ito po, milyon lang ang pinag-uusapan sa Duterte. Kaya kita ng mga tao na peke kayong mga dilawan. Wala kayong katotoran. Peke. Peke yung paglaban nyo sa korupsyon. Imagine nyo, Duterte ang korap. Yung mga nasa kapangyarihan, hindi sila korap. Hindi naman ang mga to. Presidente na nga mismo umamin, no? Umamin na yung presidente ng Pilipinas. Kung gaano kakorap yung flood control projects. Umamin na. Tapos kayo nakatutok pa rin sa wala naman kayong ebidensyang corruption ni BP Sara. Wala silang ebidensya. Kung meron yan, nilabas na nila. Ano po yung mga ebidensya nila? Mary Grace Piatos, paulit-ulit. Mary Grace Piatos, ilang buwan na, 1 taon na yata yung Mary Grace Piatos nyo. Kaya kayo, alam na alam ng tao na peke kayo sa mga pinaglalaban nyo. Dahil kung totoo yung pinaglalaban nyo, kalaban nyo rin si Marcos ngayon. Kalaban nyo rin si Romualdez. Bakit sila kakampi nyo? Yan, katulad niyan. May balita kahapon, yung CA sabi may pananagutan sa nawawalang aktivista. Human rights yan, aktivista na yan, direkta na, kakampi nyo na, aktivista. Katulad ninyo. Wala kayong reaksyon sa involvement ni Torre doon sa nawawalang aktivista? Bakit kaya wala? Diba? Kasi Duterte muna. Doon kayo pikim-pikim. Okay lang naman kayo lumaban eh. Okay lang naman labanan nyo ang korupsyon eh. Kami nga, lumalaban kami sa korupsyon eh. Kaya lang, peking-peke yung paglaban nyo. Hindi naman tunay na korupsyon yung gusto nyo labanan eh. Ang gusto nyo lang labanan, mga Duterte lang. Antitindi ng mga sinasabi nyo, gigil na gigil kayo kay Duterte. Pero ni isang masamang salita, laban sa mga Marcos, laban sa mga Romualdez, laban sa mga congressman, wala kayong nasabi. Di ba? Pero sa Duterte, kala mo talaga, Paalala ko lang po, hindi na po Duterte nakaupo ngayon. Wala na pong kapangyarihan yung Duterte. Bakit kayo hindi nyo mabanatan yung mga nakaupo na kasalukuyan? Umamin nga yung presidente sa SONA, may katiwalian dyan sa flood control. Naunahan pa kayo ng presidente. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong binabanat. Impeachment pa rin kayo. Yung mga sinabi ni Ping Lacson na shameless, hypocrites, etong mga congressman na nagpapalakpakan habang binabanggit, sinasabi ni President Marcos yung katiwalian sa flood control projects. Kayo, wala pa rin kayong sinasabi tungkol sa mga shameless hypocrites. Kayo talaga yung shameless hypocrites eh. Ang matindi no, nakaka-attract pa kayo ng kapwa nyo senador. Sa bagay, isa lang naman na-attract nyo. Kung kayong tatlong bugok na itlog, yun. Yung matanda na, pinakamatanda na sa Senado na walang pinagkatandaan. Imaginein mo, naging Senate President ka pa man din, Tito Soto. Susunod ka lang dito sa dalawang bugok na si Keiko at Bam. Alam nyo, ano kaya nararamdaman ng iglesia ngayon, no? Kay Bam Aquino. Alam natin lahat na yung iglesia ayaw nila na impeachment. In fact, nagsagawa sila na rally. 2 milyon. Isang rally. Doon pa lang sa Luneta yun. 2 milyon ang dumalo.
Isang rally. Para ipakita lang na ayaw nila sa impeachment. Kasi magugulo talaga eh. No? In fact, bago yung election, bukang bibigyan ni Bam Aquino na hindi priority yung impeachment sa kanya, kundi pagtulong sa mamamayan. Nauna ka pang pa-impeach ngayon. Nung nanalo ka na, tsipwera na yung mga sumuporta sa'yo. Nakakatawa, no? Ganyan talaga sila eh. Alam niyo po, napakahirap pong pagtiwalaan ng mga taong walang isang salita. Walang mga palabra de honor. Given na yan eh. Bakit ka sa tingin mo susuporta ng iglesia kung ang bukang bibig mo impeachment ni BP Sara? Pucha, pagkapanalo, unang araw pa lang ng senador, impeachment kagad ang inintindi. Yan talaga. Ganyan talaga ang ganyan talaga ang buhay. Parang naisahan. Okay. Kaya peke po yan eh, mga anti-corruption nila, yung panawagan nila. Paano ang accountability? Accountability kayo ng accountability. Eto, tignan mo to si Chua. Ayan, no, nakakatawa talaga. Joel Chua, Box Marcos Anti-Corruption Drive. Dapat hindi maabuso pondo ng bayan. Alam niyo, nakakatawa kayong mga congressman, lalo ka na Chua. Dapat tahimik na lang kayo eh. Kasi nananariwa pa sa amin yung mga ginawa mo eh. Salita ka ng salita na hindi dapat maabuso ang pondo ng bayan. Ano tawag mo rin sa tinayo mo sa bangketa na barangay? Hindi ba maliwanag na pang-abuso yun? Alam mong illegal? Sige nga, kung legal nga yan, pinagmamayabang mo, legal yan. Imbestigahan mo nga si Yorme. 19 million. Pinatastas mo lang. Kung legal yan, bakit mo ipapatastas? Wala kayong pakundangan. 19 million. Kung dinirekta mo sa taong mahirap yan, binigyan mo ng tig-1 milyon, yung pinakamahirap na 11. Hindi mo pinagpatayo ng bubuwagin lang na barangay. Meron kang naging 19 na milyonaryo. Kung dinirekta mo na lang. May 19 na milyonaryo kang natulungan. Hindi mo ba naisip yun? Tapos sasabihin mo ngayon, dapat hindi maabuso ang pondo ng bayan. Napaka-pepeke nyo. CIDG, nais pakasuhan. Dito po talaga ako takanta eh, no? Okay. Eto po Sa panayam ni Ted Pailon at DJ Chacha sa programa ng kaanak na nawawalang sabungero, sabi nila nakatanggap sila ng tawag mula sa CIDG upang kasuhan si Patridongan. Bakit po? Pero hindi sila pumayag. Sabi nila, siya na nga yung witness eh. Siya na nga yung dahilan bakit nabuksan ulit itong kaso na to. Bakit papakasuhan? Alam ko kung may ideya ko kung bakit pinakakasuhan na si alias Totoy. Napahiya po. Ilang press con po ang nagsabi na dyan tinapon sa Lawa ng Laguna. Ay, Lawa ng Laguna, Lawa ng Taal. Taal Lake. Di po ba? Press con, tinutukan ng media, before ano pa yan? Before SONA. Ngayon po, lumabas na po yung resulta. Walang nakuhang DNA. Ibig sabihin,
Hindi ko alam kinakatwiranan nila dahil na ano na yung pagkakababad daw sa tubig. Alam nyo, ewan ko lang, hindi po ako scientist eh. Pero simple logic. Bakit po yung mga dinosaur million years na po ang nakalipas, nakakakuha pa po tayo ng DNA? Hindi po, nakakasanayan ko na lang. Kasi alam niyo naman, may nagtatanong, bakit daw, believe daw siya sa akin, bakit daw presidente pa rin tawag ko kay Bongbong Marcos? Alam niyo po, ano na kami, bahagi. Bahagi, hindi na lang po si Badong Aratelis yung nare-represent ko, di ba? Ako po ay empleyado na ng, alam niyo na, radio station, no? Hindi naman po sa kumbaga kahit na po kami nagba-vlog, alam ninyo na kami ay bahagi nung isang mainstream media. Gusto lang po namin ipakita sa inyo. Gusto lang po namin ipakita sa inyo na kami po ay marunong gumalang sa otoridad. Kasi may mga di ba? May mga pumaloob ka sa pagiging mainstream media. Pero hindi po mawawala yung pagbanat. Nakukuha mo po nyo. Constructive criticism. Talaga naman constructive tayo eh. Di ba? Okay, balik na po tayo rito. Kaya bilib na bilib ako sa inyo eh. Ito po, si speaker. Ganda ng mga sinasabi. Ay hindi, dito muna pala tayo. Nakalimutan ko na. Logic po puta, million years na yung mga dinosaur, nakakakuha pa tayo ng DNA. Napag-uugnay pa natin kung ano yung kaugnayan ng mga ibon at dinosaur eh. Tapos sasabihin nyo na ilang taon lang ba yan? Wala pa 10 taon yung buto na yan. Di po ba? Ang ibig sabihin, hindi po talaga yung katulad ng sinabi ng mga tagaron. Na posible ang mga naitapon dyan, yung mga bulalo talaga. Kung wala ng DNA, mga bulalo talaga yan. Hindi ko po alam kung bakit po sasabihin nila na wala ng DNA sample, tapos ang ikakatwiran, wala nakuha ng DNA sample. Tapos na. Imposible po yun, yung buto na lang nga. Ewan ko. 1,000 years ago, yung buto nakukuha pa natin, nare-reconstruct pa nga kung ano itsura ng mga tao nung araw eh. Lalo na yung mga dinosaur, million years. Yung mga unang tao, 1,000 years eh. Kaya ibig sabihin po nun, malamang sa malamang, hindi po talaga mga buto ng tao yung nakuha. Talagang pakakasuhan. Ang daming presko, ikaw binabandera na biruin mo yung abala na ginawa na dito raw, na dito daw tinapon. Alam niyo yung ibig ko sabihin? No? Hindi po ako nakikialam. Naglo-logic lang po tayo. Bakit pinakakasuhan? Kasi, kumbaga, witness nila yan. Bakit nyo pinakakasuhan? Napahiya po ba kayo dahil sumisid kayo ng buto? Tapos, yung mga tao po ang ginawa po ng mga pulis, talagang in-encourage nila na i-video sila, di ba? Para walang yung tanim buto na tinatawag. Kaya authentic yun. Yun yung mga nakuwang buto na sinuri. Ayun po yung buto talaga na galing dun. Ngayon po lumabas. Hindi ko alam yung wordings kung wala bang DNA, ano ba yung mahirap po yung hindi ka scientist eh. Meron yan eh. Merong wordings. Teka lang titignan lang natin yung wordings Gusto ko yung eksaktong wordings eh. No DNA.
Ito po, no DNA extracted from bones recovered in Taal Lake, PNP. Baka no DNA ng tao, di ba? Kasi imposible po no DNA kasi kahit buto yan ng bulalo, meron DNA yan eh. Yan po. Talagang kakasuhan. No DNA extracted from bones recovered from Taal. Siguro sa pagkapahiya ng mga pulis po, kasuhan na nga natin. Visit na witness yan. Aasarin na naman tayo ng mga media nito, mga social media. Naabala po yung mga, kasi po, kung hindi ako nagkakamali, ano yan eh, tourist spot ng Taal yan eh. May mga pasyal na ginagawa dyan. Inabala nyo yung kabuhaw. Ang resulta, no? Okay. Okay na po ba? Mag-1 lang po kayo kung umokay na. Alam ko na po naganap. Nakalimutan ko pong lang po. Mag-1 lang po kung okay na. Ayan. Pati po yung boses. Okay. Maraming salamat. Alam nyo kung bakit? Nakalimutan kong i-on yung anti-gurgur. Yung anti-gurgur natin, nakalimutan ko. Okay, balikan po natin itong sinasabi natin, no? Sana lang, hindi po magmula ngayon. Hindi po. Dapat may masingil din na mga lumabis. Dapat may masingil din ng mga magna. Yun nga po. Meron po akong anti-gurgur eh. Nakalimutan ko pong i-on. Problema po namin ngayon yan eh. Problema po namin mga vlogger yan. Tukoy na kami na lalo na kaya pala hindi tumataas yung ating engagement dahil po sa ganyan. Anyways, balik po tayo. Iyon na nga po, no? Hindi po ubra siguro para sa akin, Mr. Speaker. Hindi po pwedeng kalimutan na natin yung mga nagdaan. Paano yung mga nag-insert nung nakaraan? Dapat po talaga meron maparusahan. Mr. President, maganda yung sinabi nyo, lalo na dun sa punto na hahabulin ninyo yung mga corrupt, no? Kaya lang, ang kinakailangan pa rin po namin, prueba na meron talagang mapaparusahan. No? Prueba po na seryoso kayo sa inyong mga huling taon. Prueba po. Kasi kung daldalan lang po yan, sasarap naman pakinggan nun, di ba? Hahabulin natin. Okay. Isa pa po, last na lang. Yung Bicam, wala naman pong problema. Okay po yan, no? Hindi po namin tinatanggihan yan. Mabuti nga yun, maiiwasan po talaga yung insertion dyan sa Bicam. Kaya lang po ang sinasabi nga natin, no? Ang sinasabi po natin, sinasabi ni Toby Chanko pala, hindi natin. Sinasabi po ni Toby Chanko, tapos na po yung budget eh. Batas na po yung budget eh. Pumipila pa rin kay Martin. Paano po natin maiwasan yun, Mr. President? Ang pronouncement lang naman ngayon, i-open yung Bicam. Ang pahayag ni Toby Chanko, tapos na yung budget, pumipila pa rin kay Martin para manghingi ng budget. Maliwanag po na pork barrel yun. Yun ang paano natin lulutasin. Isa pa. Yung sinasabi naman ni Magalong na 30 to 40% katkong ng mga politiko.
40% ng budget cut kung ilan na lang yung matitira sa kontraktor. Ilan na lang matitira, siyempre may kita pa yung kontraktor. Ilan na lang talaga yung matitira para sa tunay na paggawain. Paano po yun lulutasin? Dapat konkreto po eh. O, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay